at constant interaction sa iba't ibang uri ng tao. Pero sa kabila ng mga benepisyo ng flirting sa ating physical at social life, hindi dapat ito basta-bastang ginagawa, lalo na kapag ikaw ay nasa loob na ng isang committed relationship. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Si Sir JP. Baka gusto mo ikaw ang unang magtanong, Sir JP. Ay, ako mahirap to, ma'am. Oo. Hindi, joke lang. Anyway, Ma'am Aileen, bakit, ano ba yung objective natin o yung layunin ng nitong katatapos lamang na IACON conference? At ano bang epekto nito or anong impact nito sa mga science and technology na mga researchers natin, etc.? Oo, so itong conference na to, I have to say, is an initiative of DOST as well. Kasi as we know, napakalaki ng investment sa science and technology ng gobyerno natin. Yes. And so, since the time I joined UPLB, talagang madaming pinapagawang impact assessment na studies ang DOST, hindi lang sa UPLB, kundi sa mga state universities at iba't ibang organization. So, itong conference na ito ay napag-isipan kasi malaki yung pangangailangan sa robust na practice ng impact assessment, pero konti pa rin yung hindi pa enough yung capacities. And so ang naisip namin dito in the long run ay makabuo ng isang malawak na community of practice kung saan ang mga nag-embark on impact assessment studies ay pwedeng magtulungan, mag-collaborate, magkaturuan ng mga latest na methodologies. Kumbaga para mapayaman din yung mismong practice at methodology ng impact assessment. Kasi syempre pag gusto nating malaman kung may kwenta ba yung mga ginagawa nating investments, kailangan alam din natin tama ba yung paraan natin ng pagsukat o pag-evaluate ng mga performance nito mga investments na to. Ayun, oo. Alam natin na karamihan sa mga proyekto ng gobyerno, be it on infrastructure, research and development, ay talagang may mga required na, kumbaga, monitoring and evaluation. Hindi pa po ba sapat yun? Ano ang kaibahan ng tinatawag nating M&E o yung pagsukat ng deliverables, di ba? At yung mga direct na mga resulta mismo ng project. Ano ang kaibahan ng impact assessment from monitoring and evaluation? Siguro po, ang aking take dyan, siguro dahil yung gobyerno natin din, ay nagkaroon na siya ng greater awareness sa ano ba yung long-term development ng gusto natin. Kaya nga meron tayong Philippine Development Plan. So, ang maganda kasi na naging aware ang government ay yung dun sa fact na dapat, syempre, out of firm accountability also, at saka proper use of government resources, dapat masukat talaga. Hindi lang yung kung ano yung nagawa ng mga proyekto, kung hindi, ano yung significance niya sa lipunan. Siguro, lalo na. Epekto, relevance ng mga na-deliver nila sa long term na kaunlaran ng bansa. And yun yung nagagawa ng impact assessment kumpara doon sa usual na performance evaluation at ibang activities. Short term kasi yung monitoring and evaluation. So ito may mga long term. So anong difference in terms of timeline? Pag impact assessment, it should happen after completion, ilang taon po ang pinag-uusapan nating period dito? Magandang tanong po yan. So, una po, i-clarify ko lang, no, yung evaluation kasi, isa siyang napakalawak na term. Kasama dyan yung evaluation, yung pagsusukat o pag-assess habang ginagawa yung activity hanggang sa katapusan niya. Formative, kumbaga. May formative, may summative sa katapusan. Halimbawa, kung 3 years yung project, evaluation pa rin yun. Pero evaluation... Every year yun, pag formative. Yes po. Ang summative after 3 years. Actually, pwede mong gawin ng summative sa dulo. After each year. Opo, meron kasi tayong tinatawag na end of project outcomes. Pero, isa po siyang spectrum eh. So, pwede kang mag-evaluate ng immediate outcomes, ng midterm outcomes, at yung tinatawag po nating impact assessment, yung societal level, yung panglipunan na level na... Pang wider scope. Opo.
po. Kumbaga, Matagal po yun. oo, matagal. So 5 years onward, something like Ang that. karaniwan pong practice natin sa DOST at sa ibang agencies ay 3 to 5 years after completion, meron silang tinatawag na impact assessment. Pero ang sagot po dun sa tanong ninyo ay kadalasan, dapat po ang impact assessment ay ginagawa kapag po natandis na natin or na-sure na natin na yung inaasahan nating societal level outcomes ay meron ng ebidensya. Ayun. Opo, so pwede po yung isang dekada, pwedeng Ay. dalawa. Oo. Kung yung impact talaga. Naku, baka naman yung magme-measure nun ay wala na, nag-retire na, o yung accountable ay hindi na, wala na sa pwesto. Sir JP. Yes. Ma'am, kapag ba sinabi mong science and technology impact assessment, ano yung diretsong o direktang epekto nito sa ating bansa? Meron ba? Opo Or, naman. ito ba ay masisiguro natin na ang pondo na nilalaan ay mapapapunta sa dapat or tamang mga proyekto? Opo. Well, napaka ganda nung tanong, no? Kasi isang driver po ng kaunlaran ay ang science and technology. Of course. So, Yes. ang investment po ng gobyerno sa science and technology, kapag po tama at epektibo, ay kaya po niyang mag-fuel ng, hindi lang po mag-leaps and bounds sa ating ekonomiya. Yes. So, napaka-importante po na, syempre, through evaluation, ma-allocate po ng tama ang pondo para po sa mga proyekto na meron po tayong tinatawag kasing theory of change na Okay. pinag-usapan TOC, yan. yes, TOC. oo. Yung pinag-usapan po yung mabuti dun sa conference na even si Yusek Buendia sabi niya dapat ang mga proyekto bago natin pondohan, dapat malinaw ang theory of change. May framework. May framework, Oo. hindi lang po sa pagkatapos ng project Oo. cycle, kung hindi doon sa pangmalawakan. Kumbaga, long term talaga, anong epekto nito sa ekonomiya natin. So, dapat po na-envision na po yan sa Okay. pag-conceptualize pa lang ng science and technology innovation. Okay, following that line of thought. So, meron bang specific or standards ng high impact or something like indicators, for example, that are being used by your institution like CPAF? Will there be any, sabihin nating, standards when it comes to really trying to foresee if a project will have high impact on development and society, ma'am? Okay po. So, kadalasan ang go-to namin dito ay yung cost-benefit analysis. Okay. So, ROI, ganon. ROI po. Tinitingnan po dyan kadalasan is yung either net benefit, Okay. or So minus the cost, ganun yes ba yun? po. Oo. So, ang logic lang naman yun dapat yung ganansya lamang sa cost ng Okay. activity ng investments or so ang amin po mga usual go-to metrics ay halimbawa benefit cost ratio, dapat lang pa siya sa 1 kasi ratio po, di ba? Okay. Kung mas mataas yung benefit at the very least dapat 1:1 eh. May mga attributions yung ratings na yon. Sa paggawa po natin ng theory of change, yung pong pag-draw up nun ay dapat po nakaangkla sa mga teorya. Okay. Para po halimbawa ang isang innovation, for example, isang bagong breed halimbawa ng crop, dapat nakaangkla siya sa siyensya para ma-predict natin talaga kung ano ba yung value nung let's say added increase in yield, ano yung economic value nun in the future, parang gano'n. Noting that marami pa pong pagdadaanan ng isang bagong Yes, of course. bagong- The process, di ba? Opo. Dapat directly attributable, kumbaga. Yes, Oo. Ma'am, mabalik ako dun sa conference kasi day 1 lang kami na naka-attend ni Doc Ruby. Ma'am, sino yung mga umattend, lumahok dun sa conference? Meron ba mga representante from LGUs, SUCs? Sectoral ba yan? O puro mga taga-siyensya at teknolohiya at akademya lang? Dahil po ito ay pagtitipon ng mga gumagawa at nakikinabang sa impact assessment, ang malaking portion po ng mga nag-attend ay mga taga-state universities and colleges na gumagawa po ng impact assessment studies para sa gobyerno. Marami din pong delegation from the national agencies. Hindi lang po DOST, pati po ang Department of Agriculture. Meron po silang representation. Even po ang private sector, meron din po mga nag-attend na from NGOs na either po nagkakandak ng impact assessment or sila ay users ng results ng So, impact community assessment. of practice. Yes, ma'am. Most likely, we would like to
probably increase the number of practitioners, even institutions and individuals into Yes. impact yan ang kulang kasi natin, ma'am, kaya nga yung mga infra project natin lagi tayong naiisahan ng ilang mga hindi naman natin nilalahatan ng Yes. mga ilang interested parties, hindi kasi masyadong diretsyo ang sukat nung impact, kaya minsan sa gitna pa lang na-abandon kasi hindi na nga na-monitor, hindi na i-evaluate, hindi pa na-assess yung impact. Kung talagang yun nga ang kailangan, di ba, ma'am, dapat sa umpisa pa lang, meron ka ng framework, paano yan susukatin? Paano po ba yan? Meron din po kasing methodology sa impact assessment. Ang tawag po sa kanya ay ex-ante. Ex ante. Okay. So, yung ex-ante impact assessment ay ginagawa upang i-guide ang decision ng, let's say, ng government kung mag-i-invest ba ito sa isang proyekto, let's say, isang infrastructure. So, dito naman po, nakabase ito sa mga assumptions natin kung ano yung value, let's say, ng isang technology Yes. at ano yung posibleng ganansya or benefit kung mag-i-invest po ang gobyerno Ayun. dito. Oo, kumbaga foreseeable Yes. ang magiging contribution nito sa pag-unlad o sa pagbuti ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Yes. Tapos, ma'am, ano yung mga nakikita mong hamon or challenges dito I'm sa mga sure. science research natin? And paano ito matutugunan ng impact assessment? Good question. Kasi palagi naman din po na may tension kasi sa kabilang side, meron tayong mga siyentista na ang kanilang kaalaman ay sa laboratory o kaya Okay. sa siyensya, Yes. sa teorya. Pero sa kabilang end po kasi nito ay The real world. the Yes. real world, mga magsasaka at mga ordinaryong mga citizens Industriya. industriya na sila po yung makikinabang dun sa S&T na i-investan ng government base po sa impact assessment. So kung sinabi po ng assessment na sige, let's say DOST mag-invest tayo sa bagong technology na to, at the end of the day hindi lang po siya about funding the technology. At the end of the day ang tanong dapat ay paano ba nito mababago ang buhay Correct. ng ordinaryong Pilipino? Oo, yun naman ang dapat mahalaga. Kasi kung pinopondohan ng gobyerno yan, dapat meron niyang aambag, di ba, sa pagbuti ng buhay. At Totoo lalong-lalo na sa ekonomiya, isang indicator yan, yung economic benefits. But then again, we go to certain research and development projects na mahirap sukatin, yung mismong epekto nito sa lipunan. Na directly attributable doon sa, for example, sa isang proyekto, kung research man yan. Technology, we can understand that kasi you can follow that. Investments, di ba? Number of enterprises, employment, ayan, marami kinita. Paano yung medyo services ang endpoint like education, Yes. di ba? R&D that would involve probably improving certain methodologies in, for example, education. Meron bang ganun? Meron naman pong mga investments dyan ang DOST. Kasi I'm sure, oo. constantly kasi yan ang aming sineserve na agency sa Or even impact sa assessment. disaster, ma'am, di ba? Ang hirap din. Yes Ay, po. Yung mitigation, di ba? Yes, opo. Pero marami naman pong methodologies na ginagamit. Sa amin pong karanasan, even po yung mga, let's say, yung balik scientist, Oo. na pag-aralan na po ang impact niyan. I think nakalodge po yata sa Or policy PICARD. research. Policy research, opo, pinag-aaralan din po yung impact niyan. So, patuloy po yung pag-aaral, may mga naggawa na in the past, pero nothing stops us from constantly revisiting yung mga investments na yan. I have a student, actually, we have a student in CIPAP na ang kanyang field study ay tungkol sa Great Scholarship Oh. ng PICARD. Okay. So, Maganda yun. yan, ha? Opo. Oo, pwede nating gawing exemplar yan at paggamit natin sa saan ba? Sa Unifast ng CHED, sa DOST-SEI, or even sa UP, di ba? Yes po. O para makita talaga. Yan po ba ay, di ba kasi, impact assessment would be able to measure the effect, the impact of a project, R&D, or even more, to the society. Paano naman ho natin nasisigurong yung methodology ng IA ay meron bang quality assurance na ginagamit dyan? Well, ang maganda nga po sa isang community of practice is, etong community na to, dapat siya yung nagsiset ng standards. We should, as we become active in this community,
tayo din na mag-check sa isa't isa. Kaya po Okay. ini-encourage talaga namin na ma-strengthen tong community of practice. And when we say this, it's not just UPLB but other state universities as well. Pag-usapan natin kung saan tayo mahina, saan Okay. natin kailangan ng capacitation para maiangat din natin yung robustness ng practice. Oo. But how big is the community of practice when it comes to IA? Well, Is it based- that big o nasa academic institutions lang? Sa totoo lang po, majority nasa academic institution. Isa rin pong concern is marami na rin po tayong mga academics na nag-retire. So Yun na we- nga. We have, parang meron tayong batang generation ng evaluators. Pero may kakulangan. You would Opo. accept the fact that there is a gap when it comes to Yes. our capacity in impact assessment studies that And we do. we have to remember the National Evaluation Policy Framework, which was first passed in 2015 and then passed again yung revised niya in last year. Isang pangkalahatang gobyerno yon na demand for impact, well, not just impact assessment but Is that an evaluation. Issuance yan It's a talaga? joint memorandum circular from DepDev and DepDev. DBM. Oo. So that actually covers the whole of government. Okay. So that means the entire government has a demand for Directive evaluation. yan. Oo. Yes, ma'am. Opo. Baka dapat gawing batas yan yeah. para mas may pangil. Dapat hindi ka bibigyan talaga ng pondo. Kung hindi, dapat ilagay sa GAA. Oo. Hindi ba pwedeng ganun, ma'am? I-propose natin sa DepDev na Tingnan po institutionalize para po hindi lang naman puwersahan, para po maging di lang community of practice ang i-enhance natin, but the practice itself becomes Yes. part of national policy. Diba? Hindi Yes. directive or memo circular. But I think it also speaks a lot about the priorities of government, no? Yes. Which I means know. they now want all agencies, no, to think about ano ba talagang relevance, ano nga ba talagang impact ng ginagawa natin. It should transcend R&D projects. Kasi tayo, talagang sensitive tayo dyan. Kasi diba, scientific eh. Yes. The community of practice is still part of the scientific community. And it is Yes. our culture to do that. Pero yung sa iba kasi, hindi ko naman po nilalait. Meron kasi siguro na mas din nangangailangan yan, like sa infra, DPWH. Yes po. Baka ang DA meron for R&D, pero yung mga intervention sa agriculture, directly baka kailangan may may IA. Can we include them in Yes. the conference in the future? Opo, yes. That's actually a great suggestion, no, to have more of these stakeholders represented. Nako, Opo. ipamudmud mo itong Sir JP, itong ating episode. Oo. Kahit na ako'y maging kontrabida, nandito naman ang bida, di ba? Chair ito Yeah, pwedeng ilabi sa Oo. Senado. Oo. Our thesis is to parang upgrade the directive from DepDev and from DBM into a national policy. Probably a Yes. draft bill. Baka pwede nating mainganyo o maanyayahan ang DOST, si Secretary, or even the etong kanilang nasa legislative liaison. Baka meron ng draft, hindi lang natin alam, to make this institutionalized. Tingnan po natin. Oo, pero palagay ko, mas maganda kung sa inyo manggagaling, ma'am. Opo. Well, May ganun ba thankfully, kayong direction? Yes po. The thing is, ang amin pong initiative sa College of Public Affairs and Development ay hindi natatapos dito sa linggong to. Meron pa po kaming second leg. At Ay, dito sure. po papasok yan, yung pag-aaralan namin, ano pa bang pwedeng gawin para mas ma-institutionalize ang impact assessment. Actually, ang evaluation Oo. practice sa ating ginagawa. And so, the rest of the year, I think, and beyond that, yun naman po yung tatrabahuhin namin. Dapat nga yan siguro maisanib sa mga kumbaga proseso ng DepDev o ng DBM. Kasama dapat yan. Kasi ang ginagawa lang natin ngayon, ang required lang ngayon ay yung ISO. Yes. Ito ay mga procedures lang, mami, at saka mga work instructions, documentation, and quality assurance measures. It only extends dun sa mandato at functions, operations. Hindi yun lumalabas doon sa parameter. Yun kasi yung ISO, ma'am. Dapat, ma'am, merong ganong klaseng standards ang IA siguro. Sige po. That Titignan should po be namin. localized. Oo, I'm sure, alam ko,
ay baka pinangungunahan natin si Pap. Alam naman natin kung gaano kagagaling niya. Sorry po, iniisip lang ho natin na sana ay maging mas solid yung ground ng impact assessment. At hindi Yes. lamang, syempre gusto natin may third IA-con pa, no? Or Yes. IA-con, ano? Yes. And also consider, yun, tinanong ko rin to during the conference, ano? Ano yung magiging papel ng, of course, hindi natin pwedeng i-discount, artificial intelligence when it comes to AI for IA, di ba? Something like that. Hindi Ay, kasi oo. yan pwedeng mawala eh. It's Opo. always part now of our methodologies. Yes, actually, yan ang tanong dun sa... Kayo ba yung Ako nagtanong? yung nagtanong, ma'am. Oo. Oo nga eh, kasi ang laking potential na ma-leverage natin talaga tong AI Oo. sa IA. Kasi maraming big data na pwedeng magbigay sa atin ng Yes. indicators kung nagwo-work ba yung mga investments ng government. Similar projects din, di ba? I'm sure. Opo. So, pwede nating puntahan yung big data for that. But at the same time, bukod doon, I think mas meron pa tayong madidiscover sa paggamit ng AI. I'm Ako, sure. bago lang po ako dito sa pagkaintindi ng AI. AI. Oo, Yeah. marami pa tayong hindi naiintindihan. Marami pa tayong Ano ba hindi yung naiintindihan? ex-ante na sinasabi mo? Di ba kasi predictive? Yun yung Oo. tinanong ko Yeah, yes, oo. Sabi niya both. Summative or Sabi ni, predictive, oo, right? yun yung tanong ko. Tingin ko mas malaki ang gamit sa ano eh. Sa Sa predictive. ex-ante, predictive. Oo, sa Kasi yun predictive. yung ano ba? Will Yes. this matter? Yun yung tanong, di ba? Yes po. Ito ba ay may kwentang proyekto Correct. Yeah. in the future, di Yes, ba? For opo. the, not just in the future, pero yung current na, Yes. kaso ang measure mo, kung 3 to 5 years, medyo future na yung, immediate, di ba? Opo. Naku, maganda yan, ma'am. Aralin natin sa SIPAF yan. Sige Baka may po. magtitisi sa development studies, or sa, ano ba yan, Masters in Public Management. Ano ba ang mga kurso natin, ma'am, sa SIPAF? Opo, nako, look us up. Meron po kaming Masters in Development Management and Governance. Okay. Meron din kaming Master of Science in Development Management and Governance. Meron kaming Master in Public Affairs. And then, of course, meron kaming PhD in Development Studies. Ang dami palang Marami. pwedeng aralin. At saka- Matanggap kaya ako dyan. Oo naman. Double Magagal- PhD. Magagalit po ang aking mga colleagues pag hindi ko binanggit ang community development. Ayun. Diyan din. At saka hindi pala yun sa extension education. Ikala ko sa human ecology. Human development po yata yung sa human ecology. Iba yun. Meron po kaming Masters and PhD in Community Development at saka Masters and PhD in Extension Education. Okay. Doc Ruby, napansin mo ba yung mga umaten sa conference? Sa conference. Mga bagets. Oo nga, ang babata Ang babata. na. Ano yan, nasa IA ba sila? O sila yung mga R&D, grantees? Sila, mga IA po sila. IA. Ma'am, ilan yung mga umaten sa atin ng conference? The last we counted 318. Is that are they all from SIPAF or from No, different? from everywhere, from Luzon to Mindanao. Okay. Oh. I'm sure nandyan din yung mga taga-UP Diliman, yung mga taga-UST, meron din I yung think, ibang yeah, we have some universities. po. Yes, Opo. Okay, so do you have a head count or even a count of how many institutions are into impact assessment? Right now, I don't have it. No. Pero marami Marami po. Kasi Pero kulang. kulang. Kasi po, you only have to look at yung mga SUCs natin. Halos lahat yan, lalo yung mga major, they Yes. engage with the national agencies. Dami nag-attend, Oo. Ma'am, sa amin yung Punong-puno media, if you need the media to contribute to the study, like may mga Yes, please FGD kayo, ma'am. Kasi ang media, kahit anong sabihin niyo, para kaming archive. Yes. Yes. If you recall, lalo na ngayon, di ba, recorded lahat. If you recall yung mga, for example, dito sa Radio Henyo, makikita mo yung mga fini-feature natin. You can use that, ma'am. You can always request the company or the MBC or even ABS-CBN for certain data or even a clips that you would want used as part of your assessment Oh, process. sure po. Thank you so much. We're here to help you. Ang pambansang tanong, number 12, ano bang yung itatanong? Okay. Last Your final message. Final message o kaya paalala sa mga tagapakinig regarding sa kahalagahan ng pagsuporta sa teknolohiya, agham at inobasyon. Okay, Sa Philippines, STI. yeah. No? So, sa mga viewers at listeners po natin, so, from the College of Public Affairs and Development, kami po ang kolehiyo na bukod sa pinag-aaralan namin ang yung pag-administration and the development, nakaprop po kami sa Science and Technology Policy. At dahil dyan, gusto ko po kayong i-encourage na
kung gusto niyo pa pong malaman yung kung paano po ang significance ng science, technology, and innovation sa ating kaunlaran o sa development, wag po kayong wag po kayong mag-hesitate, no? Mag-atubili na magtanong sa amin. Kami po ay nasa social media, sa Facebook, either po sa social media page ng College of Public Affairs and Development o ng Development Innovations and Policy Laboratory. VIP lang. Yes. Okay. So kami po ay nandito largely to capacitate. At so kung gusto niyo pong malaman kung paano natin mapapaunlad ng bansa natin sa pamamagitan ng STI, meron po kami mga resources. At the same time, kung gusto niyo pong ma-engage sa practice ng evaluation, pwede rin po kaming makatulong. Magtanong lang po kayo sa amin. Okay, Deep Love, yan ang sa College of Public Affairs and Development Studies. Diyan po sa UP Los Baños at hanapin niyo ho si Doc Eileen Lapitan. Yan ho yung former dean at ngayon ay isang associate professor diyan mismo sa College of Public Affairs and Development. So, Sir JP, magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa iyong pagdalo at sa iyong pag-co-host for today. Walang anuman, Dr. B, anytime. Nandito ako. Yeah. Yes, and till next time na pwede Sure. ka. So mga kahenyo, yan po ang ating Mga kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya. ST Knowledge. mga kahenyo, sumainyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at sana po ay next week ay nandyan pa rin kayo. Ako pong iyong nakasama, Dr. B. Cristobal, sa ngalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones at si... Kuya JP Aquino. O, kala ko makakalimutan mo ang pangalan mo eh. O. Ito pa ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama ang ating mga kamanggagawang sila Kuya Barbie Aquino at Ate Glady Mabini. Pilipinas, ang oras ay 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon. This time check is brought to you by AC. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!